Naniniwala si National Union of People's Lawyers President Efraim Cortes na mahihirapan ang bagong co-perpetrators o ibang co-perpetrators ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte na makakuha ng temporary restraining order sa Supreme Court. Ito ay kung sakali na tatangkain man ng mga ito na magpasaklolo rin sa kataas-taasang hukuman kasunod ng naunang naging pahayag ng National Bureau of Investigation na pinaghahanda na nila ang posibleng paglalabas ng karagdagang warrant of arrest mula naman sa International Criminal Court. Ayon kay Attorney Cortes, bagaman maaari nila natularan ang petisyon itong si Senator Ronald De La Rosa para naman sa temporary restraining order na kamakailan lamang ay binasura naman ng mga maestrado, posibleng magiging basihan na rin ang naturang hakbang ng korte para naman sa mga petisyon na maaari ding idulog ng iba pang mga individual at kaugnay pa rin ang kinakaharap na reklamo ng nagtatagong senador. Paliwanag ng batikang abogado, bagamat hindi ang main issue ang pinagpasyahan ng Korte Suprema, maaari pa rin na gamitin ng kataas-taasang hukuman ang nauna nitong desisyon bilang argumento sa anumang petisyon na ihahain ng iba pang mga pinangalanan bilang co-perpetrator. Narito naging bahagi ng panayam ng Bombo Radio kay Attorney Efraim Cortes. Nobody will prevent them from invoking the same grounds invoked by Senator De La Rosa. Kung ngayon sila magpa-file at wala pang resolution sa main case ni Senator De La Rosa, yung findings insofar as the application of Senator De La Rosa ng kanyang restraining order would definitely be used as basis to deny also yung kanilang applications if ever na meron sila. Based sa resolution ng Supreme Court ngayon, ay binigyan niya ng presumption of good faith and regularity ang warrant of arrest. So kung magsasampa sila ngayon, hihingi sila ng TRO, ganoon pa rin yun, ibibigyan pa rin ng good presumption of good faith and regularity ang warrant of arrest. Anong implication nun? Ang burden of proof to say na hindi invalid ay nasa kanila. Lagi yan mga kabombo ng mga pahayag ni Attorney Efraim Cortes. Sa kabila naman ng naturang mga development, naniniwala pa rin si Attorney Cortes na kung maglalabas man ng anumang pagpapasya ang Korte Suprema dun sa main issue ng petisyon ni Senator Bato de la Rosa, ay tutugma pa rin ito sa naging pasya ng hukuman sa kanilang temporary restraining order petition. Ayon pa sa abogado, malinaw ang jurisdiksyon ng International Criminal Court sa kaso ni De La Rosa na crimes against humanity at ang pagkilala rito ng Philippine government. Pagaman mahirap niya na mag-speculate, naniniwala naman si Cortes na kinikilala ng domestic courts ng Pilipinas ang kakayahan ng International Tribunal na litisin ng mga kasong katulad ng kinakaharap ni De La Rosa dahil ang naturang korte ay may tuturing na independent tribunal. Narito pa ang patuloy ng mga pahayag ni Attorney Efraim Cortes sa panayam ng Bombo Radio Philippines. Just the ancillary remedy, it's just the application for restraining order. Hindi pa ito doon sa main case. Yung kasing enforceability ng warrant of arrest sa Pilipinas, yung issue na yon ay nakaangkla ay subject for resolution sa merit ng decision. Sa ngayon ay nasa ancillary remedy ng restraining order at to resolve yung ancillary remedy, summarily ang determination ng issues. Unlike sa merit. So pag sinasabi natin precedence as of now, hindi natin masasabing precedence dahil hindi ito decision on the merits. Kundi resolution pa lang ito sa isang application for ancillary remedy. Lagi pa yan ang mga pahayag na Attorney Efraim Cortes sa panayam ng Bombo Radio Philippines.